Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Dito, basta mga mamalis sakyan, meron Ferrari, meron Lamborghini. Bakit walang walang mga ethics complaint? Yung mga congressman ng mga nakalipas na taon, kagaya nitong si Stella Kimbo, merong Rolex, yung merong mga mamahaling mga diamante sa katawan. Hindi ba ostentatious sa showing of wealth yun? Lang niya ka, Abalo, sa linoloko mo ko. May mga larawan po and attached po yan sa complaint. Ang ostentatious display of wealth or ang pagpapakita ng karangyaan, wala naman yung kinalaman sa politika or political opinion. Pangalawa, ang lewd photos, ang pagpapakita ng mga imahe na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Anong nakakabastos? Yung nagsisibakan dyan sa House of Representatives o yung mapagmahal sa mga chicks kagaya nitong si binata yan? Anak ng tao ka, binata yan. Ano ka, bakla ka ba? Mas nasasaktan ka ba dun sa mga babaeng kasama niya sa picture? Kakala mo talaga yung moralidad nila hanggang buwan no? O nakakapanakit sa mga kababaihan. Yung iba nga dyan, nagpapaparada ng mga babae sa kanilang mga opisina Hindi po yan political criticism or speech. So kung titingnan po natin yung subject matter, and of course, if you are going to make certain pronouncements, for example, ang pagsunog ng Kongreso, or kunwari po, ang pagdala ng airsoft sa rally, hindi po ito ang genuine criticism na pinopromote po natin sa House of Representatives. Kung titingnan niyo po ang House, iba't ibang partido ang nandito. May Nakabayan ka, may Liberal, may Akbayan, may NUP, may At lahat sila nagkakaisa para suportahan ng mga magnanakaw. Para pagtakpan yung mga proponent. Alam mo, merong NUP, merong ganito. Kalokohan yan. Iilan na lang yung totoong opposition dyan sa House of Representatives na yan at mabibilang mo sa daliri yung totoong talagang tunay na may pagmamahal sa bayan. Walang niya kayo. PFP, may PDP, iba-iba ang pinanggagalingan. But for the longest time, we have been respectful with one another and we value each other's opinions. Kaya sa akin po, sumasang-ayon po ako sa ating mga kasamahan. Naniniwala ako na mas malaking issue ang korupsyon. Tamang-tama po yan. Kaya ako po, binabati ko po ang mga miyembro ng mga kamera na binanggit yan nung in-explain nila ang kanilang boto. Dahil hindi dapat yan mawala. Walang nag-explain ng boto. Anong in-explain ng kanilang boto? Lang niya kayo. Yung kanilang yung adopted committee report. Okay. Yung in-explain nila. Walang problema yun. Yung mga yan pumasok lang naman karamihan dyan para talagang suspendihin itong si Congress Meow. Yung masyado ho silang kumbaga malalim sa kabalbalan sa House of Representatives. Kaya pag kasi meron binanatan nitong si Congress Meow, kahit hindi sila ang pinatutungkulan, nasasaktan. Kasi malalim na sila sa kalokohan dyan Baka mga karamihan siguro ng mga bumoto na suspendihin itong si Congress Meow, malamang mga proponent yung mga walang yan. Sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil mas mabigat naman yan kumpara sa ethics Pero kami po sa Ethics Committee, ang mali po ay mali. Malaki man o maliit. Ang mandato po ng Ethics Committee ay sagutin, itry ang mga ethics complaint na sinasampa sa amin. At yun po ang aming ginagawa. Kapag may magpa-file ng complaint sa maski sinong kongresista na may kinalaman sa mga maanomalyang transaksyon pagdating sa infrastruktura or kung ano man, handa po kaming sagutin yan sa Committee on Ethics at gagawin namin yan within 60 session days pursuant to our rules.
may mga katanungan pa po ba? Sir, regarding dun sa sinabi niyo rin, kasi I think it was Congressman Levisto who said that na parang dapat maraming mga ibang congressman na involved sa alleged corruption na hindi pa naiimbestigahan. Yung Committee on Ethics and Privileges ba, sir, pwedeng mag-launch ng motu proprio o kailangan merong magsampa ng complaint for the committee to address it? Of course, maraming paraan kung paano pwede mag-acquire ng jurisdiction, Committee on Ethics. First, anyone can file a complaint. Any citizen, any member of the House, motu proprio, posible yan. And that idea na magkaroon ng motu proprio investigation has been lobbied time and time again. But, according to our previous Committee on Ethics hearings, may apprehensions yung ibang mga miyembro dahil kami po ay nagpa-function bilang isang quasi-judicial body. You cannot be judge and prosecutor at the same time. At the same time, ako po ay isang presiding officer ng committee. Should any member of the committee launch a motu proprio investigation, we will act upon it, we will vote on it, at yun po ang mangyayari. So sir, would it be safe to say na you are waiting for complaints, possible complaints from the people or from lawmakers against those allegedly involved sa corruption scandal sa infrastructure? Yes, that is true. Nag-aabang lang naman po kami kung ano ang complaint na isasampa. Wala, anak ng toko, pagdating sa korupsyon, walang ano yan, walang magsasampa ng ethics complaint dyan. Dahil yun ang pinaka-ethical na gawain dyan sa House of Representatives. Mag-insert, maging proponent, di ba? Magnakaw ng budget. Yan ang pinaka-ethical na bagay na gawin ng isang congressman dyan sa House of Representatives. Di ba? JC Abalos, di ba? Ganon. Kasi kung hindi yun ang ethical, dapat yun sila yung mga unang nasuspindi. Di ba? Anak na to ka, dati kang speaker tapos nakakaladkad ka dito. Wala, yayariin ka namin dito. Buong House of Representatives napapaya dahil dyan sa mga ginawa niyong dalawa ni Saldico. Yari ka sa amin. Meron ba kayo naririnig na ganon? Wala. Kasi ang pinaka-ethical na bagay na gawin dyan sa House of Representatives, pagnakawan ng sambayan ng Pilipino. Sagutin ang tawag ng presidente na magpa-insert ng 100 bilyong piso. Yun ang pinaka-ethical na bagay na gawin. Ang pinaka-ethical na bagay na gawin dyan, magsuot ng Patek Philippe, bumili ng sandamukal na sasakyan, di ba? Yan ang pinaka-ethical. Pero yung babatikusin mo si Martin Romualdez at si Sandro Marcos, unethical yan. Yan ika nga mortal sin dyan sa House. Masususpende ka dyan. Di ba, JC Abalos? Sa aming committee, sasagutin po namin yan. As a matter of fact, nagkaroon na nga kami ng isa dati. Pero ano yung nangyari po? Nagkaroon kami ng initial deliberation, naging moot and academic, kasi hindi na member ng House eh. Yung jurisdiction po ng Committee on Ethics, House members po. Pero, hindi ibig sabihin itong conduct of unbecoming, hindi ibig sabihin hindi na umaandar yung mga ibang institusyon ng pamahalaan. Tandaan po natin, gumagawa rin ng investigasyon yung ICI, yung Ombudsman, and of course, kami sa Committee on Ethics, we are closely monitoring the situation because possible ethics complaints may arise. And that is why handa po kami at any given time na mag-cater sa ganitong mga klaseng kaso. And of course, gusto ko pong sabihin ulit, at ididiin ko po ito, kung nasa kapangyarihan ko lang unahin ang mga sangkot sa mga anomalyang gawain, mas magandang yun nga po yung unahin. Tama po. Uy, nagpapakalibiste siya. Uy, bakit ngayon lang? Pambira, tagal na ng issue na yan. Unahin. Ay, wala ba kayong motu proprio power kayo dyan sa ethics committee? Dapat meron kayong ganyan. O baka talagang hindi nyo binigyan ng sarili nyo para kailangan meron pang maghain para maimbestigahan yung mga kapwa nyo. Anak na tawa, wala kayong police power na kayo dyan ha. Nagbabanatan kayo pag may party sa House of Representatives. Bawal yan, may asawa na kayo. Ethics committee kayo. Ay, ikaw ha, anak na tawa, gaano katotoo na dinidelibera ka ng pera ni Saldico? Imbestigahan ka namin sa ethics. Pinoprotektahan namin dito ang dignidad ng House of Representatives. Yari kayo sa amin, ethics kayo sa amin. Di ba? Walang gano'n, kailangan meron pa maghain. Mga siraulo pala kayo eh. Po ang aking mga saman sa Kongreso, and I commend them for putting that up in the national consciousness. Let's not forget that. But as far as the Committee on Ethics is concerned, doon po kami sa loob ng aming jurisdiction and in accordance with our processes.
Sir, last na from my end, were you referring to former Congressman Saldico? Yun yung previous case na. Okay. Thank you, sir. Talaga, panglaglag na yun eh. Ano ka nang tawa? Panglaglag. Talaga linaglag si Saldico. Pambihira naman oo. May another question tayo. Jelly, si Jelly ang nauna. Jelly of DWIZ. Yes. Sir, regarding po dun sa 60 days na suspension ni Congressman Barzaga, di ba may isa pa pong inihain galing po kay Congresswoman Janet Garin regarding dun sa ethics complaint po. Bukod pa po ito sa NUP, di ba? And ano pong magiging hakbang din ng ethics committee regarding dun sa bagong inihain po? Ayon sa aming mga rules and procedures, I cannot deny the existence or non-existence of any pending ethics complaint. Ayoko rin po magbigay ng kahit anong premature remark na maaaring bahiran ang integrity at impartiality ng ethics process. So of course, May integrity daw and impartial. Hoy, JC Abalos, alam mo ba mga sinasabi mo, Brad? Anong integrity nga? Saan yung integrity sa banda? Turo mo sa amin. Kailangan namin yan. Asan yung integrity ng ethics committee gayong napakaraming magnanakaw, napakaraming proponent. Nandiyan di ba, nandiyan yung mga aso ni Martin Romualdez, si Don Gonzales. O, conflict of interest. O, kaya kamakailan lamang, talagang binanata siya ng ombudsman. Siguro, nag-usap na sila, okay na sila. Kaya, sabi siguro ng ombudsman, dati naman tayong magkasama dyan. Don Gonzales, ako ito, kaibigan mo dati. Boeing Remulla, at your service, di ba? O, laki ng kinikita mo dyan. O, nasa na si Don Gonzales. Dami tayo pwedeng anuhin dyan. Di ba, conflict of interest? Teka. Ano na nga ba nangyari kay Don Gonzales? Akala ko bang iimbestigahan siya ng ombudsman? Nako, parang nanonostra ko sino itong mga... Kasi pagka mayroong binanggit yan si Boeing Remulla, meron siyang binanggit na pangalan. Kailangan nyo akong kausapin. Yan si Don Gonzales. Notorious yan. Pagdating sa ika nga, di ba? Kalokohan dyan sa distrito niya. Kahit magpunta kayo dyan, pagtanong nyo siya, napaka-notorious yan. Ano bang sabi nitong si ombudsman sa kanya? Conflict of interest. Contractor daw siya di umano. O ngayon, baka lumabas yung issue na yon, nag-usap na sila. O ngayon, okay na. Bati na sila. Paano sila naging bati? Tanungin nyo si Boeing Remulla. Yung mga yon, hindi nyo iimbestigahan. Yung mga congressman na iniimbestigahan ngayon sa ombudsman, wala ba kayong wala sa inyo dyan sa ethics committee, yarin lamang pinagyayabang nyo yung dignidad ng House of Representatives, walang mag-aahin sa inyo. Kayo na mismo dyan, gumalaw kayo, wala! Kasi ang moral na bagay na gawin dyan sa House of Representatives, magnakaw. Yan! Para sa ethics committee, pagka ikaw ay nagnanakaw, approve ka sa kanila. Diba? Pero pagka ikaw babatikos, anak ko, suspended ka dyan. hindi ko po papangunahan ang aking mga members dahil dinedeliberate namin ang ganitong mga bagay, hinihimay po namin ang substance ng complaint at ng mga evidence. Mas kapani-paniwala sana kung meron kang kasamang mga young goons. Dapat sinama mo yung mga young goons para talaga medyo convincing yung mga atake mo. Walang dating eh. What's the question lang ni Gab kanina? So, yun po bang mga pronouncements na mga congressmen like De Viste, San Fernando Flor saying plundering the coffers of government proposed infrastructure projects is what's unethical, and then maybe nang-hit na yung kampanya ko, Batanggin, yung lawmaker, yung isa sa mga inact sa kanya. Is that enough for the panel to begin an investigation, an ethics investigation? In order for the ethics panel to begin an investigation, we must first acquire jurisdiction over it. And anyone is free to file a complaint, a resolution, launch an investigation, and we will act accordingly. Wala nga kasing wala anak ng tokwa. Oy, JC Abalos, siraulo ka ba ha? Siraulo ka ba? Nagtatanong ko sa'yo, siraulo ka ba? Paano ka maghahain ng ethics complaint kaugnay sa korupsyon ng isang congressman, kagaya mong congressman, kung magnanakaw ka din? Kasi karamihan sa kanila magnanakaw. Ngayon, yung isang tao dyan, magpapile ng ethics complaint doon sa kamukha niya magnanakaw, di, anong gagawin nila? Maglalabasan lang sila ng baho dyan sa ethics.
Kaya hindi mangyayari yun. Anak ng toko, hindi ko pwedeng i-report itong si ganito sa Ethics Committee. Anak ng toko, meron din ako mga kalansay sa aparadol ko na pwede nilang ilabas anumang oras. Di ba? Walang maghahain ng ethics complaint sa mga congressman na yan. Hindi ko meron, hindi palakbakan. Pero ngayong mga panahon na to, ang pinaka-moral na bagay dyan sa House of Representatives magnakaw para sa Ethics Committee. Di ba? Sir, do you think Congressman Levista should file an ethics complaint against Congressman Guardiola for your committee to acquire jurisdiction and investigate the partyless congressman? That would be his prerogative to do so, and we would be Kasi nga, hindi yun yung moral thing to do. Hindi ganun yun. Yan si Congressman Leviste, alam niya kung ano magiging findings ng Committee on Ethics kung sakaling maghain siya na ang tawag dito ng ethics complaint dapat dito kay Guardiola. Alam niya na hindi naman tatagos yan. Oh, kaya ba't pa siya mag-aaksaya ng oras diyan? be ready in the event that any case would be filed against any congressman. And of course, I would like to remind everyone that the Committee on Ethics, it's a quasi-judicial and quasi-political function. Why would I like to highlight this? Quasi-judicial function siya dahil ang Committee on Ethics, guided kami by the contents of the complaint, by evidence, by the Constitution, and by our rules and procedure. Sa amin po, sa Committee on Ethics, meron kaming 60 session day time limit to conclude our hearings when it comes to addressing a case. So, should an ethics complaint be filed against any member of the House of Representatives, handa po kaming tanggapin ito, and maganda po na naka-attach lahat ng ebidensya ng complaint para at least ma-actionan natin yan in accordance with our rules. Sir, aside from Congressman Kiko Barzaga, may iba pa po bang kongresista na may kinakaharap na reklamo ngayon sa Ethics Committee? Like I said a while ago, the Committee on Ethics, under our rules, all its proceedings are considered classified in nature. But one thing I could assure everyone, wala po kaming backlog sa Committee on Ethics. Natatalakay po namin lahat ng mga case na na-file sa amin. And tuwing meron pong nagpa-file ng complaint laban sa isang mambabatas, kung sakaling may mga defects, binabalik po namin ito sa complainant para i-correct po nila. Kaya maski sino po pwede mag-file ng complaint laban sa kahit sino mang member ng House of Representatives. Congressman, sino po yung 11 na nag-abstain kahapon? Ay, hindi ko rin po alam kung sino. I said you never got a copy of the vote. Okay, thank you. Okay. Another question? Sige, Red. Kung, you said nga po na yung ethics ko, first off, minadali niyo po ba yung judge, yung parang decision niyo kay Barzaga? Kasi parang ang bilis ng pangyayari. I mean, he was only, na-file lang yung complaint only a few months ago and then parang ang bilis kagad ng decision. Why the haste? I mean, do you think once it's a hasty decision, may nag-utos ba na the decision was going to be enforced? Just to be... Ito namang si reporter, why the haze? Kasi nga naman, binanatan niya si Sandro Marcos. Yang si JC Abalos, hawak yan sa leeg ni Sandro Marcos at ni Martin Romualdez. Kung anong sinabi ni Martin Romualdez at ni Sandro Marcos, yan ang gagawin niya. Papit lang yung mga Abalos na yan eh. Mga utusan lang ng mga Marcos at Romualdez yung mga Abalos na yan. Na paano kayo? blunt about it. Talaga, oh. The Committee on Ethics, nag-acquire kami ng jurisdiction, natanggap namin yung complaint September 17, mahigit 2 buwan. And during this time, nagkaroon po kami ng extensive and exhaustive deliberations. Kung tatandaan niyo po, nung nandun kami sa initial deliberations ng complaint, late si Respondent Barzaga dahil napuyat siya, still, we allowed him the time to present his personal defenses. Nung nagkaroon po tayo ng adjudicatory hearing, nag-file siya ng motion for postponement kasi may sakit po ang kanyang abogado. Yung ginawa po ng committee, nag-schedule kami ng special hearing para masigurado na nandun yung karapatan niyang i-cross-examine ang testigo ng mga complainant. As a matter of fact, i-share ko na rin po, throughout the duration of these proceedings, there were some members na na-frustrate na rin kasi nandyan yung complainant, kompleto yung mga tao,
kung late man yung respondent or absent, may mga kasamahan tayo na sinasabi, ba't hindi na lang tayo mag-judgment on the pleadings? Committee on Ethics members, we made it a point na mag-schedule kami ng extra time para sigurado po na ang respondent sa ethics complaint, masagot niya lahat ng allegation laban sa kanya. Dahil karapatan niya pong i-cross-examine yun at yun rin po ang mag-guide sa committee kung ano ang magiging pagpasya namin sa aming committee resolution. Kaya sa aking palagay po at sa paniniwala ng Ethics Committee, compliant po kami sa Constitution, 2/3 vote. Pangalawa, binigyan po namin ng pagkakataon na magbigay ng defense ang respondent, magpakita personally kahit walang original scheduled hearing, nag-schedule tayo ng special hearing para mapakinggan ang kanyang panig. At sinisigurado, gusto po pong sabihin sa ating mga kabayan at sa mga ating kasamaan na sa bawat mambabatas na haharap sa isang ethics case, yun po ang sisiguraduhin ng Ethics Committee. Kailangan kompleto po ang ating mga records at ginagalang ang karapatan ng bawat isa. Last question on my end, Kong. Kasi right now, the backlash right now is on your committee. Kasi parang pakiramdam nila, pinanigan ninyo yung mga kurakot na sangkot sa flood control while Barzaga, who is speaking openly against corruption in the Marcos administration, siya pa itong na-suspend ng House of Representatives. So, parang ang dating is let's be blunt, the crocs protecting each other. The crocodiles protecting each other. What's your thought on that, Kong? Brad, siguraduhin mo hindi ka congressman sa mga sinasabi mo na yan. Anak ng tao ko, i-ethics complaint ka niyang si Masakit. Masakit, umaray ka, lang yan nga. That's my last question. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, sabi ko nga kanina, nakikiisa ako sa panawagan ng aking mga kapwa mambabatas at naniniwala ako mas mabigat na parusa at mas maganda kung uunahin natin ang mga members ng Kongreso na sangkot sa ganitong mga anomalya. Wala ngang maghahain. Kasi alam nila na aso ka ni Marcos Jr., Sandro Marcos, at nitong si Martin Romualdez. O, JC Abalos, huwag mong tangahin ng taong bayan. Aso ka ng mga individual na yan. Ikaw may hawak sa ethics. Maghahain sila kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos. Sa tingin nyo ba tatagos yan? Anak ng presidente, sususpendihin mo. Ano kasi Raulo? Wala maghahain dyan, mga kababayan. Ito naman si JC Abalos. Ginugood time mo kami, Brad. Huwag mo ang good time yun. Mas magandang sila unahin kasi mas mabigat yun eh. Tama. So dahil mas mabigat yan, of course, kailangan ko po i-acknowledge kung ano ang limitations ng Committee on Ethics. Yun. And on my end po, malaking pagkakamali man yan o maliit, hindi po natin pwedeng baliwalain ang isa. Kaya nga po naniniwala po ako na napakahalaga na i-hold natin accountable ang mga involved sa flood control corruption scandal. Pero gusto ko po ipaalam sa ating lahat, hindi po mutually exclusive ang pagdemand ng accountability sa graft and corruption and sa pagdemand ng proper conduct from our elected public officials. Yan ang problema sa inyo dyan sa House of Representatives. Ang tanong dito, JC Abalos, si Raulo ka ba? Ano ba ang dahilan kung bakit nyo sinuspinde itong si Congress Miao? Si Congressman Kiko Barzaga? Dahil ba doon sa mga kasama niya mga chika babes? Hindi yun. Ang punot dulo dito ay na-offend itong si Charis. Nasaktan si Martin Romualdez. Diba? Yun lang naman talaga ang punot dulo nito. Kaya sa ayaw sa gusto nyo, kahit ayaw nyong isipin ng ating mga kababayan na pinoprotektahan nyo yung mga magnanakaw na crocodile dyan sa House of Representatives, yun at yun ang iisipin nila. Sino bang binatikos nitong si Congress Miao? Yung mga magnanakaw na crocodile. Si Martin Romualdez. Sino bang binatikos niya? Si Marcos Jr. Diba? Ngayon, imbis na imbestigahan yung mga binatikos niya, ang sinuspinde, parang ala Master Sergeant Orly Gutesa nangyari ko dito mga kababayan. Yes. The Filipino people deserve good governance in all forms. Yeah. We deserve accountability in all aspects of public life, whether big or small. Whether it's your involvement in enormous public infrastructure projects, kailangan maganagot ka dyan. Kung meron kang improper conduct, pag umuwi ka sa distrito, malaki man umalit, kailangan punahin ka dyan. Kasi taong bayan ang nagpapasahod sa amin. On the part of the Ethics Committee, handa po kaming cater
ng ethics complaint laban sa mga ganong kongresista. But Kaya mo suspendin si Sandro Marcos. Anak ng toko, baka iumpog ka sa lamesa ni Sandro Marcos pagka sinabi mo suspendin mo siya. Kaya mo siya suspendin. Ang tanong ko sa'yo, dapat yun ang tanong, kaya niyo hubang suspendin si Sandro Marcos at si Martin Romualdez? Ngayon kung hindi, nagbobolahan lang tayo dito. As always, maraming salamat to sa panood sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin Pilipinas. Mangya ka, lulukoyin mo pa kami.